Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin 10 minutes after 12 ng tanghali. Ngayon pong tanghali ng Martes, no? July 15, 2025. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Rogan. Mixed by DJ Rogan. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Apian mo dyan. Oras natin 15 minutes after 12. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. Powered by John FM 90.7. You feel Apian mo dyan. Yes. Feel good. They just got a great beat and great attitude. The music is freaking awesome. Like the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Apian mo dyan. Check this out. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong odto.
Thanks God. Martes na po, no? Halos sa kalagitnaan na po ng buwan. Ayan po, sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw, happy birthday. Dumadagdag na ho edad mo pero single ka pa rin, no? Baka ho ito yung sagot sa iyong pinaka-problema ngayon. Ang magkaroon ng mapapangasawa. PM na sa ating hotline dito po sa Viber or sa Imo, no? Install po kayo niyan. At kung meron na po kayo na-install, gumawa po kayo ng account ninyo. At kung Ox na po, no? Okay na. I-search po ninyo ito, Digigel OFW Emotion. Yan. Yan po yung aming account. Yung aming ID, +63 961 3560 194. PM lang po kayo ha, wag po kayong tumawag. May tumatawag na oh. Nakita lang nila number, tumatawag na kaagad. PM lang po kayo. At doon naman po sa mga gusto pong ma-shoutout, all you have to do, install lang or install. I-share nyo po yung ating live, no? Diyan po sa ibaba, no? Yan, meron po kayong makikitang subscribe dyan, o star, gano'n. Basta may arrow button, no? Pindutin nyo po yan. Tapos, ilagay ho ninyo sa wall ninyo. Sa feed ninyo, sa feed. Tapos, yung privacy setting nya, yung audience ho ninyo, iset po ninyo sa public para makita ko po. Huwag po ninyo only me. O di ka i-friend, no? Kasi friend mo lang po yung makakita niyan. Hindi ko ako yung makakakita. Hindi pa rin kita ma-shoutout. Pwede nyo naman po yan burahin, ha? Pero kahit hindi na, nasa sa inyo naman po yan. Kasi after a month, burado na rin po yung mga live ngayon. Okay? Para ma-shoutout ko lang po kayo, lagyan ho ninyo ng description. Bago ho ninyo i-share sa inyong mga newsfeed. Alright, so bawas-bawasan ko po muna yung ating greetings. Wala ko yaw-yawon, subong manager? Wala ko yaw-yawon? Wala na. Oh, parang di kumpleto yung araw ko kapag di ako makayaw-yaw. Sana yun si Lynn? Matuloy-tuloy pa rin po ba? Hindi na? Yaw-yawon ko eh. Sa mga basher. Masarap din minsan pumatol sa mga basher. Feeling ko parang ganadong-ganado yung puso ko. Ganon. Parang ang bilis niya ng pump niya, parang tumataas yung flow ng dugo ko. Nakakabuhay pala ng dugo. Kaya okay rin po paminsan-minsan na awayin mo, patulan mo yung mga bashers. Sino gusto dyan yaw-yawon? Dali, comment ka mo dyan kayo yaw-yawon ko kamo. Okay. Ito po, shout out kay Samantha Joy Quaton. Maraming salamat po sa pag-share ng live natin. Kay MTB Aseret. Maraming salamat po kay Angie Parillo Carino. Shout out daw sa mga apo niya kay James Lloyd Carino sa Nagasaki, Japan. Kay Kurt Russell Carino sa may Tokyo, Japan. Ingat kayo palagi dyan, mga apo. We love you. Mula sa Nueva Ecija. Alright, maraming salamat mula sa may Saudi Arabia. Si Gelsi Raagas Lakapag. Maraming salamat, nakatutok na rin. Si Anali Digala, kay Lorna Fortes. Good afternoon kay Jocelyn Ingao Lombre. Kay Bing Core, mayong hapon kay Melody Marata. Kay Marisa Luna, kay Joliet Caralde. Lelebet Herrera. Analinda Sarita Asong. Maraming salamat po. Happy Tuesday. Kay Alita Antahado. Ana Laura Pono. Maraming salamat kay Regine Maternal. Happy viewing, no? Kay Maylin Agbuya. Shout out. Ayun po kay Roque Mendoza Havino. Thank you so much. Kay Irene Torzar. Kay Junjun Dungan. Maraming salamat kay Junjun. Melissa Marginia de la Peña. Kay Frida Belia Albofera. Maraming salamat Teresa Omangayon.
Gamao. Okay, Linda Dikenya, maraming salamat po. Kay Eden Andujar, mula sa may Pasig, no, nakatutok. Esguera Castelio Beatriz, maraming salamat. Kay Galangki Aileen, kay Guti Bruales Marites, mula sa may Dumaguete City, Negros Oriental. Watching from Shallow Drift, tama ba? Drift Pasig City, no? Kay Sara Sagen sa Gasalatan, Bularon, mula sa may Malaysia, maraming salamat po. Kay Carmina Lakbay Meneses, once again. Sam Strong, maraming salamat. Kay Susana Bartolata, Imelda Haben Semsem, kay Vernelia Buok Funner, kay Viviana Marilao, maraming salamat. Kay Tarata Ibrahim, Saida Altares Acute, maraming salamat. Magandang tanghali, shoutout po sa mga taga Palawig, Zambales, lalo na sa mga taga Kawayan at San Vicente. Maraming salamat. Hello, Melody Marata, kay Josie Espinosa Gakang, Perla Sistoso, kay Ana Raquel Berry, kay Atiron Rasatlab, maraming salamat. No, happy Tuesday, ingat ka palagi. Maraming salamat sa iyo mula sa may Hell City, Saudi Arabia. Raquel Espirliardo, thank you so much. Kay Sumiti Panyesa ulit, no? Isang share lang. Matakaan ka muna. Imelda Lapitan Gatmaitan, good afternoon. Shoutout sa mga anak ko at apo, Hara Racket at Gavin, at sa friend ko dito sa may Macau, Geraldine Ognita. Maraming salamat po. Hello kay Noni Ploma, mayong hapon. Baviana Marilao, maraming salamat, no, sa mga friend daw niya. Shout out. Good afternoon kay Lisa Alagao, thank you so much for watching. Kay Roderick Mirabete, kay Darlene Andia Cantero, of course. Hello kay Mags Jane Mags, maayong hapon. Share nyo lang po yung live natin, ha, sa mga gusto po magpa-shoutout dyan. Iset nyo lang po muna sa public yung audience para makita ko po, ma-shoutout ko po kayo. More greetings. Shoutout Ate Martina Bariwan, good afternoon, mula sa Hong Kong, no? Kay Lori Lynn Velia Alinyabon, kay Angel Nobijok, shoutout sa lahat ng mga viewers daw. Thank you, maraming salamat. Kay Helen Sarmiento, good afternoon, mula sa may Santa Rosa, Laguna. Kay Ate Muna Sarmiento, nanonood na rin siya ngayon. Maraming salamat, Helen Sarmiento. Kay Rona Belio, kay Criselda Piñalo sa Baya, maraming salamat. Kay Daddy Vlogger Mindanao, thank you. Kay Nelva, maraming salamat po. Kay Luningning Simbulan Veliana, and of course kay Ananita sa Olda Florentino. So mga gusto pong magpa-line up, ha, PM lang po sa hotline natin. Huwag po kayong tumawag, PM lang. Or greetings po, no, kay Yel Lavelia, kay Jacqueline Soriano. Kay Jacqueline Soriano, maraming salamat. Alright, salamat sa pag-share. Kay Wing Bors Vlog, maraming salamat. Kay Scarlett Tamayo, kay Jaina Taberdo, Janilyn Pacho, kay Dorothy Santa Maria, kay Johnny Aragon, Elena Serpiuto Katoliko, maraming salamat. Yela Velia, thank you po ulit, ha. Kay Evans Lonsky or Johnsky, maraming salamat. Kay Ade Kelia Lopez, kay Lovely Queen, kay Jodette Bravo, maraming salamat. Kay Alin Manuel, kay Melona Inday Mars, maraming salamat po. Kay Pricey Pacdaan Ligaspe, kay Lorna Montero Binaya, kay Maya Apolinario, thank you so much. Oras natin 25 minutes down the hour of 12 ng tanghali, Philippine Standard Time. OFW TV Radio, powered by Gel FM 98.7. Napangampo pa sa manager, wala pa ko, no? Oh, okay. PM lang po sa hotline natin. Ano po meron dyan, manager? Ilang taon na po ba yung bisita natin? Para mapanawagan ko diri sa aton sino nga pagpangalagad sa bungood to, no? Pila edad sina? 68. 68 years old po yung nagpa-line up ngayon, no, babae. Baka meron po dyan, no, 60 plus na rin na lalaki or 70 plus. PM po kayo dito sa Viber. Sa Viber po siya nagpa-line up. 68 years old. Pero huwag kayo dyan, ha. Hindi pa minupose.
Pwede pa daw. Nakabuo pa. PM lang kayo dyan ha, para ma-entertain, no? Si manager na po bahala sa inyo dyan. Kay Natividad Shock, maraming salamat. Kay Alin Alindungan or Alindugan, maraming salamat. Roda Donacedo Armenta. Kay Maribeth de la Cruz, maraming salamat. Evangeline Cuyagbo, M. Berga Bas. Kay Edley Asap, maraming salamat po. Kay Susan Cabalfin, Jeronimo Shason, all the way from Kuwait. Kay Kesha Bumanlag, maraming salamat. Kay Kilay Maldeta, Narisa Salvador. Kay Nereneta Obniala, maraming salamat. Kay Shalia Nolian. Roel Ibanez, kay Royce Vlog, maraming salamat po. Happy Tuesday. Kay Agnes Llames. Kay Dayan Chelsea Madaya, Gary Samay Canlas. Kay Aini Ausan, maraming salamat. Kay Baby Rico Alinapsi. Kay Lynn Palma, maraming salamat. Kay Vicky Sensio. Kay Fred Abara. Kay Jane Abenes. Kay Donya de la Gracia mula sa may Bacolod City. Kay Merlita Kiason Tiglao, maraming salamat po. Kay Kesha Bumanlag once again. Kay Angie Alcober. Kay Neris Salvador, good afternoon. Kay Jane Abenes, thank you so much. Kay Rebecca Mundog, Celia Nolian, maraming salamat. Emelda Borbe. Kay Nora Magsino Libre, maraming salamat po. Kay Harlin Diehard mula sa may Hong Kong. Pangalan na lang talaga ngayon yung Diehard, no? Kay Jonelo Crabangwell Galaban, maraming salamat. Kay Franz Nagyap, Ann Lacheca, shout out sa birthday ng anak ko po ngayon, no? Kay Meryl Lacheca, pagbati mula kay mama mo, kay Ann Lacheca, happy birthday. Leia Gabayeron, maraming salamat. Hello kay Ben Rose, maulang hapon, no? Diyan sa may Hong Kong. Rose Lostre, thank you kay Norma Sainas. Daibing Palma Sarbas, may yung udto sa imo, no? Sa kay husbander mo, no? Batchmate ko pala si husbander mo dahil, no? Kay Imelda Borbe, maraming salamat. Kay Martilina Saliling. Kay Fe Torres, maraming salamat. Kay Fe Makatwal, good afternoon, no? Greet ko lang po happy birthday sa pamangkin ko. Kay Mary Ann, birthday niya po ngayon. Pagbati mula sa may Sindangan, Zamboanga del Norte, no? Kay Fe Makatwal. Hello kay Nova David. Kay Menya Kasilihan, shoutout sa mga anak ko sa may Pilipinas at sa may Taiwan. Hello po, thank you mula sa Hong Kong. Pabati mula kay Menya Kasilihan. Kay Mawel Joy Lopez Tan Tilimi, maraming salamat. Mula rin po sa may Paniki Tarlac, nakatotok si Victoria Mosne, maraming salamat. Kay Scarlett Tamayo, Josephine Reyes. Kay Josué de la Cruz. Kay Kelay Maldita. Kay Maria Teresa mula sa may Camarines Sur. Samantha Joy Quaton, hello. Kay MTB Asaret, no? Maraming salamat. 29 minutes after 12 o'clock. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Aktibo ngayon, no? Sana po yung mga basher? Ay, guwas na kamo diha. Kay magwalwal ko di. Kay mangyaw-yaw ako sinyaw. Gusto ko rin kasi minsan tumataas yung dugo ko. Pero hindi pwedeng. Okay lang ako. Wag lang si Madam Bamba. Delikado, no? Mami, mayong hapon. Hello kay Sally Hansen, maraming salamat din. Kay Santos, kay Cassie Ken. Lovely look, followed you next month, sabi niya. Okay. Ano ibig sabihin ni Madam, Madam Cassie Ken? Papagupit ka din ba? Ay, opo, kasi new haircut si manager. Oh, no! Kasi nga po si Lynn, yung basher ko, nainggit daw si manager sa sa banks. Pati nga po manager, harap nga po. May banks ka na? Wala nang banks. Wala nang banks si manager.
Basir mo pala, manager. Basir mo. Hindi ko yung basir, ha? Basir mo. Okay na rin po minsan yung ano, yung pumapatol ka sa basir. 31 minutos nakalipas sa alas 12 ng tanghali. Okay, standby lang po. Ayan, happy viewing na rin. Nanonood din pala yung nanay tatay ko ngayon. Anong ginagawa nyo dyan? Naghahani muna naman kayo. Kung si Rio pa, anong tawag mo Rio doon? Kay Madam Bamba, kung magkita kayo ni Madam Bamba. Sino kayo nobya? Sino kayo nobya mo Rio? Si Zoraida. Madam Bamba doon. Hindi na rin pwede pa si Madam Bamba. Puputukan daw eh. Si Madam Zoraida, sabi ni Rio, kung magkita daw sila ng girlfriend niya, si Madam Zoraida, galing daw pong Japan. Eh, si Madam Zoraida daw po talaga yung una sa kanya. Ha? Ano nga yung term ni Rio? Talpak, ha? Bimbang. Magbibimbang daw silang dalawa. Hindi po kayo naiinggit niyan. Si Rio may kabingbang na. Kayo po wala. Oh. Eddie, wow. Hello kay Veron Nariaga, kay Kenny Sakit Makiling, no? Kay Marivic Virano Borja. Happy Tuesday, no? Shout out po sa mga anak ko dyan sa may Sariaya, Quezon, at sa anak ko sa may Lokban, Quezon. Maraming salamat. Happy viewing, no? Thank you. Magandang tanghali mula sa may North Cotabato. Si Darlene Andia Cantero. Maraming salamat. Kay Nancy Tanveliana, kay Aaron Mendegarin, kay Mary Jane Joveta, kay Prutas Arcayos Rada, kay Cupido Vlog, Salapong Lorena Liamego, maraming salamat. Hello kay Jonas Xiao, maraming salamat kay Alma Anghang, kay Dong Tidong Vlog, no? Or Dong Tidong TV Vlog. Shout out sa mga lihimong triskilyon all over the world. Salute sa inyo mga kapatid. Okay, kay Dong Tidong TV Vlog. Ang haba, ang hirap sir bigkasin. Suggest lang, no, sa mga nag-umpisa bilang magbablog. Mas bagay, base po ito sa aking siyempre matagal na ako sa social media. Isang dekada na rin, no? Mag 11 years na, ha? Hindi pa uso yung vlogger that time. Suggest lang, no, kung ako po sa inyo, kung gumawa ho kayo ng mga pages ninyo or page or YouTube channel, yung madali ma-recognize, madali ho siya matandaan, no? Ang pangalan, hindi mahirapan pag binigkas. Yung maiksi lang. Tulad po sa akin, no, Digigel. Yun lang yun, no? Maiksi lang. Tapos wag ho ninyo yung dalawang word pinagdikit po ninyo. Mahirap. Imbis na page mo ilalabas pag sinearch nila yon, no? Yung iba po ilalabas doon. Imbis na ikaw yung ifa-follow, hindi ka na ma-follow. Totoo po yan. Basta gumawa, tulad po nito kay kay
Dong Tidong TV Vlog na. Pwede mo na naman gawin siguro sir, initial na lang. Kay DT Vlog. Pwede na lang. DT Vlog. Tanggalin mo na yung TV. Kasi pag i-search mo kasi yung TV, no, TV Vlog, hindi lang ikaw yung lumalabas, di ba? Paano kung medyo may edad na ho yung gusto mag-follow sa'yo? I-search po niya, no? Yung matandaan niya na lang dun sa pangalan mo, TV Vlog. Ita-type niya po yun. So, lalabas po yung marami. Hindi na ikaw. At try din po ninyo mag-search outside, inside engine ng Facebook. Tulad po niyan, i-type po ninyo sa Google. Hanapin niyo po sa Google. Tingnan niyo po doon, no? Tingnan niyo po doon kung saan po ba, saang platform, no, yung pangalan mo. Oo. Tulad po sa akin kasi naka-rehistro tayo sa DTI 2018 pa. 2018. So bago po ako gumawa nun ng mga pages natin, tiningnan ko po muna, no, sa Google. Kung may kapangalan po ako, no, may trademark bang ganito, ganun siya. Pero andyan na po yung page natin. Inedit ko lang yung pangalan para mag-synchronize or magpareho po doon sa nakarehistro sa mga license natin. Suggest lang naman no? Tulad yan kay Nanay Furly Dance, no? Yung pangalan niya, Furly Dance. May, si Madam Bambang nga tawag sa'yo, si Madam Perlin, no? Paano? Minsan, tawag sa'yo iba. Kahit nga po ako DJ Hill nga minsan tawag sa akin Sa pagbigkas, nagkakamali po sila, no? DJ Hill. Pero kung tutuusin madali ho nila maalala yon. DJ Gel. Ma-search po nila. Tingnan niyo po sa Google, no? Naka-register po yan sa SEC, sa DTI yung page natin. Search niyo po Digigel Broadcasting Services. Hanapin niyo po. Makikita niyo yung license natin diyan. Okay. Standby lang ho ha. Meron na po ba, manager? Si Madam Bambang kahit naka-Japanese name to, pag tiningnan mo, i-search mo yung pangalan niya, naka-Japanese name, may 100 lang may kapangalan. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay, meron na po ba, manager? Line number 2 sa Viber. Ayan po, may nagpa-line up po. Basahin ko nga po to, sabi niya. Mostly kasi nang meet ko sa online is scammer. Iwan ko lang dito sa FB, no? Try ko lang, no? Kakamit ko pa lang asking ng favor agad ng money. Kakainis. Di mo pa nga jowa. Kakamit lang daw po nila, no, ni Ma'am Lynn. Ito, Lynn na naman yung pangalan. No? Kakamit lang daw po nila ng ka-chatmate niya. Nanghingi na ng pera. Pero okay lang po yan sa'yo, ma'am. At least na-meet mo. Yung iba nga po dyan, di pa nga nila na-meet ng personal Nanghingi na ng pera Binigyan pa.
Hindi lang perang hiningi. Oh. At least sa'yo po, nakita mo siya personal, na meet mo siya. Yung iba po dyan, yung hiningi nga po, hindi lang pera eh. Meron nga po dyan, big bike eh. O, sino nga po yung guest natin ng mga nakaraang mga buwan? Big bike yung binigay sa boyfriend niya. Iba nga dyan, house and lot. Business. Ito na po, may makakasama po tayo, no? Ano pong pangalan niyo, ma'am? Magandang hapon. Buhay na po, DJ. Oo. Madam Weng, saan po kayo ngayon? Sakay po sa Makati po, accommodation. Saan pupunta? UAE po. Bali, babalik po kayo doon sa UAE? Ngayon po pabalik kasi last time, nung March lang ako umuwi from Saudi po ako. Ayaw muna sa Saudi? Opo, mag-ano naman ako ng UAE, tatry ko. Explore mo rin no? Malay ho ninyo, mas maganda pa ho doon, makakahanap ka pa ng mas gwapo doon, gwapo, na mas magandang trabaho. Kaya nga po. Ano lang din, hanap kung saan yung may mga opportunity na mas maganda tsaka yung swerte ba? Bata ka pa naman po, okay lang na sumablay, ganun siya. No? Pangit to kasi, senior ka na, nagkakamali ka pa. Hindi, joke lang. Ibig kong sabihin, sa pag-ibig ba, okay lang ho kung nabata ka pa, nagkakamali ka. Pero pag may edad ka na, tapos nagkakamali ka pa rin, sabihin talaga ng iba, hala, may edad ka na nga, hindi ka pa natututo, no? Ay, ba't napunta tayo doon? Teka lang ho, ma'am, ilang taon po kayo? 38 po. 38? Kunting baba naman ng mic mo, wag mo itapat sa bibig. Okay. 38, saan po kayo dito sa Pilipinas? Bacolod po. Ay, ganun mo na yun. Bacolod. Hindi ka Bacolod. Silay. Silay City, Negros Occidental. So, 38 years old. Ilan po anak? 2. Sana po yung tatay? Kasama po nila. Ay. Okay. Kasama ng mga anak mo yung tatay nila. Kasi siyempre nag-abroad ka din, no? Pero hiwalay na po kayong dalawa? Hiwalay ng bahay? Hiwalay po ng bahay. Nasa Iloilo siya, ako andito eh. Tika lang, naka-join na po ba kayo dito before? Hindi, first time po. Okay. So, nagpa-line up po kayo dito kay manager? Opo. Gusto niyo- Nag-try po ako kahapon. Tapos ngayon, Gusto niyo pong sumali? itatry ko po. Ano pong hinahanap niyo? Kahit friends lang po. Ha? Kahit friends na lang. Friends. Di ba, manager? Okay. Opo. Yun nga po sabi nila, yung asawa, di ba, bago mo maging asawa yung isang tao, isang lalaki, isang babae, magiging best friend mo siya, o di kaya, di ba, boyfriend, tapos maging asawa. So, hindi mo siya best friend ngayon, ma'am? Asawa lang? Sino po? Yung asawa mo, hindi mo siya best friend? Mix po. Best friend, kaaway, lahat. Okay. Best friend, kaaway, asawa, boyfriend, ganun. Ang saya nyo naman siguro, no? Ano, hiwalay na po ba? Parang nagkakalabuan din po, pero hindi ko alam eh. Parang nagkakalabuan kayong dalawa. Hindi maganda yung sitwasyon ngayon since last year pa. Ano pong nangyari? May mga personal lang. Bali, issue. pang ilang abroad mo na po ba ito? Magsi-second time pa lang po. Bali, yung una, sa Saudi. Okay. Ilang years ka po doon? 2 years? 2 years lang. Natapos mo naman po yung kontrata. Oo. So, Kasi dumating ako doon March 22, 2022, then nag-end siya. Umuwi din ako dito nung March 22, 2025. Okay. So 3 years ka? Hindi, 2 years lang po.
Nagkagalan po kasi ako dito. Last year, 2 years ago po, nagstay din ako ng matagal dito sa accommodation. Gawa ng nakaban pa dati ang Saudi. Okay. Aha. So, bali, nagkalabuan lang ho kayo last year ni mister mo. Last year lang. Yes po. So, nung umuwi po kayo, hindi na kayang ayusin? Hindi ko rin alam eh. Sinubukan niyo pa bang ayun? Magulo. 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 Oh. Magulo ho yung, alin po yung magulo, ma'am? Yung bulbol? Bulbol. Ano man? Lahat po. Kasi andyan na yung sira ba? Kung ano yung kumbaga ano yung dating buong buo ng ano, tapos nagka-issue kami. Personal issue. Sa Yun inyo? nga sa DJ. Once lang na-crack na yung glass, hindi mo na siya mapipix ng same dati. Ay, ganun ba yun? Parang ganun. Meron na daw po paraan ngayon eh. Oo, na pwede na i-fix yung glass. Yung itlog parang wala pa. Same lang yung glass at itlog. Ay, hindi windshield nga ho ng sasakyan ng kilala ko, napaayos niya eh. Nilagyan pa ng ano, hindi lang halata. Oo nga. Once kailangan mo kasi bumili talaga ng bago para kailangan mo talaga i-replace. Pero once na hindi ka nag-replace tapos same ano pa rin siya, same na ganun pa rin siya, Oo. hindi mo na siya maayos ng gaya ng dating na wala ka makitang crack. Okay. So, kailangan i-replace, ma'am. Sana. Bako naman pwede pang ayusin. Oo, baka pwede pa madisponiran kung sa aton pa. Oo. Hindi naging madisponiran na hindi naging masapaan si mister mo. Hindi Nakadepende pa kung anong mga pwedeng mangyari. Aha. Kasi nga po, sinubukan nyo pong ayusin. Na alam ko, nagkalabuan, meron pong third party dahil malayo ka, no? Okay. So, sino po yung nangaliwa? Wala naman kayo maamin sa aming dalawa. Walang umamin. Okay. Okay. Hindi ko na rin ho tatanungin, no? Kung sinong may kasalanan, sinong nangaliwa. Pero hindi nyo na ho inayos. Alang-alang ho sa kapakanan ng mga anak ko ninyo. Wala na. Kasi parang okay na lang din. Na ganun yung setup ninyo ngayon. Ganito, ganyan. Nasa kanya yung mga anak mo, 2 anak mo. Tapos, hindi po ba siya nagtatrabaho? May trabaho naman siya, pero hindi siya yung maintain na ganyan yung sinasabi. So, kailangan mo talagang, isa pang, Kaya isang dahilan pa kaya siguro. kailangan kong mag-abroad ulit para makaano ng mga financial para sa mga bata. Okay. Isang dahilan Tsaka din. para may savings din. Isang dahilan din po kasi dahil sa panahon ngayon, no? Inflation natin, no? Mahal ang bilihin, so hindi sufficient, di kasya kung isa lang ho yung nagtatrabaho. So isang dahilan din po dyan, ba't umabot po kayo sa ganitong sitwasyon dahil ho sa financial. Kaya lumuwas ka ng ibang bansa para kumita, para ma-sustain yung pangangailangan ninyo ng mga anak ninyo, no? So sisihin ho natin ngayon dahil mahal ang bilihin. Isang dahilan dyan. Isipin mo, maraming nasisirang pagsasama, pag-aasawa, maraming hong naapektuhan ng mga bata dahil ho sa mahal ng bilihin. Kailangan lumuwas ng nanay sa abroad para kumita. Nag-aaway sila ni tatay, di ba? Nag-aaway kayo ng asawa mo, hiwalay kayo. So anong... Yun na nagsisimula yung hindi pagkaintindihan, Tama. yung mga overthink. Yes. Paghinala, ganyan, tampuhan, hanggang mawala na ng gana sa isa't isa. Di ba? So, ang dapat po natin solusyonan, matigil na ho itong pag-abroad ng mga OFW. Di ba? Kailangan ho nilang umuwi dito sa Pilipinas para hindi ho sila maghiwalay ng sa mga asawa. So, ang dapat po natin gagawin, dapat po pababaan yung mga presyo ng mga bilihan natin. Kaya, Oo. nga, yun nga. Yun nga. At saka yung mga sahod sana ba? Opo. Kaya na kahapon, pinirmahan ko na yung sahod ng mga DepEd, gawin ko ng 50,000 monthly.
Sana all. Yung mga OFW, pauwiin ko na dito sa Pilipinas, tapos dito na sila magtatrabaho, tapos bigyan ho natin sila ng ayuda, 100,000 a month. Pwede na yan? Patakbo ka na lang DJ ng president. Butuhin mo ako ha. Oh, Tapos, kasal po ba kayo ni mister mo? hindi live-in. Live-in kayo. Okay. So, sa susunod, huwag ka na mag-alinlangan, hindi ka na matatakot na kayo ay magpakasal. Kasi, legit, inano na natin illegal na ho natin yung separation. Yung kontrata lang ho yung pagkasasama, yung pagkakasal. 6 months lang, tapos hiwalay na kaagad. Mm. Para walang broken Parang family. sigma. Opo, parang kontrata din sa trabaho. Oh, tulad din Contractual lang. kontraktual lang. Okay na ho yan. Wala regular. Wala. Depende sa inyo kung pagtapos yung magpakasal, 6 months lang yung validation, yung valid yung pagsasama ninyo. Pero kung sa inyo po yan, kung tuloy-tuloy nyo yung pagsasama ninyo, pwede nyong i-recontract, ganun. Or pwede ka rin mag-awol kung gusto mo. Kung ayaw mo na sa kanya, pwede ka mag-awol. Kung pwede lang ganun. Oo nga Sana po. may mga trial pa din, no? Tama, kasi may ano yan tulad nun yan. Ikaw, hindi mo na gusto yung asawa mo. So, dahil kasal kayo, wala ka magawa. Kung magkaroon ka ng boyfriend o ibang lalaki, pwede kang kasuhan. So, ayaw kong humantong sa kasuhan, hiwalayan, sumbong dito, sumbong doon, minsan may ano pa. So, gusto ko kasi masolusyonan kung anong dapat, no? Sa panahon ngayon, dapat parang trabaho din, no? Kunyari ako, no? Liligawan ho kita kasi gusto kita. So, magbibigay ako sa iyo ng i-promote ko rin sarili ko para sagutin mo ako, ganun. Pag tinanggap mo na ako, magpakasal tayo, after 6 months na pagsasama natin, expire na yung kasal natin. Ngayon, kung ayaw ko na sa'yo, manligaw ako dun sa iba. Para doon na naman ako magpakasal. Ganon ka na rin. Kung ayaw mo na sa akin, nung pagsama natin, nagpakasal tayo, tapos after 1 month, nalaman mo pala, maliit lang yung akin, pwede ka maghanap ng iba. Para legal yung... Kahit maliit lang, basta madaming pera, okay na yun. Sold na Yun yun. lang problema, walang pera, maliit pa. Yun yung mas... diba? Hindi, joke lang to ha. Iniba ko lang yung usapan natin kasi nga po, inaantay ko pa yung natin, yung makakausap mo. So yun na nga po, na-try ninyong ayusin, pero yun na nga, may lamat na, hindi na kayang ayusin pa. Yung mga usapan na lang, may usapan ho kayo na ganito, mag-abroad ka, iwanan mo yung 2 mong anak sa kanya. Na magsusupport ka na lang sa mga anak mo, doon na lang yung mga anak mo sa kanya. Malapit lang po ba yung bahay ni mister mo, ang mga anak mo doon sa pamilya mo? Malapit lang, magkadikit lang halos. Okay. So, aware ka naman po siguro bago ka nag-abroad na maraming mga balibalita o alam mo naman ho yung posible, no? Na mangyari kung malayo kayo sa isa't isa, di ba? Alam mo naman na marami kang narinig ng mga... Saka, sa office pa lang, DJ, binibriefing na yan, 80%. Wala. Kahit nga 90 ka mo, 90% sira ang pamilya. Wala ka nang uwian. Okay. So, ilang taon na po ba yung mga anak mo? 17 at saka 11. 17 at saka 11. Okay. So, nagstay ka, nung umuwi ka ho galing Saudi, magkasama naman po kayo ng mister mo at saka mga anak mo. Oo. Tapos, hindi na maayos yung pagsasama ninyo. Away batay. Okay. Tapos nag-decide ka na mag-abroad ulit, no? Sa UAE. So, galing ka ho Saudi, 1 taon din kayo nagsama? 6. More than 1 year ba? Oo. Pero,
dahil nga po may lamat na ho kayo nung kayo po ay nasa Saudi, nung umuwi ka, iba na talaga yung nangyari, no? Pagdududa, away, bati, no? Ngayon, gusto niyo pong... Magulo na. Yung away bati, tapos magkaayos, konti, may ano na naman. Tsaka, okay na lang. Importante sa mga bata. Oo. Pero baka naman hoy pag mapanood dito ng mister mo at makita niya kung may iba kang makakausap, no, mamaya baka manggulo ho yan. Hindi niya ho kayo papaalisin. Pupuntahan niya yung agency mo. Hindi. Malayo na dyan siya, tsaka dito. Tsaka practical ba? Practical. It means kailangan mas unahin ang mga bata kaysa pansarili. Hindi yun mag-ano kasi hayaan na lang mag-abroad para nga maka-ano ng mga gastusin sa mga bata. I mean, no, kung mapanood niya pong sumali ka sa Wanted Sweetheart, pero ang gusto niyo po kasi kausap lang, di ba? Pero, siyempre, Wanted Sweetheart po yung nakalagay dyan sa description natin. No? Panood yan ng mister mo. Kaya niya po yung live natin? Hindi yan mahilig sa mga ano sa cellphone kasi mas priority na yung kung ano mga dapat gawin doon sa bahay. Oh. So, Hindi yan mahilig sa mga... masipag din po pala si mister mo. No. Okay. Masipag din yun. Kaya lang syempre pag nasa probinsya ka, di ba yung maliit lang naman halos ang income doon. Kumpara sa mga Manila at saka sa abroad. I mean po ma'am, baka ho mag-away ho kayo lalo imbis na nagtatatampuhan lang po kayo mapanood niya po ito, sumali ka sa Wanted Sweetheart, tuluyan na ho kayo maghiwalay. Hindi po yun. Hindi. Wala yun. Kasi maano naman yung utak nun, hindi naman yun makitid ang utak niya na sa ganyang bagay lang. Bakit nakita na ba niya na gumagawa ako ng ano, ito lang naman kasi paano nga po kasi nakalagay ho dyan, live na, Wanted Sweetheart. So, kahit nag-uusap po tayo ngayon o may kausap ka po mamaya, napanood niya ho yan, siyempre, Wanted Sweetheart yun Meaning, yung ikaw, sumali ka dahil naghahanap ka ng sweetheart. Wala naman yun. Wala. Ang bait ni mister mo, no? Hindi naman yun magano. Okay. So, sino po kaya may mali, no? Nung nasa abroad ka pa? Nung sa... Ano kasi, as in personal problem talaga na parang nakakaano image yun ba? Parang related din kasi sa basta parang may nanggulo lang sa ano namin na kadugo ko din. Kaya parang mahirap mahirap na sabihin pa. Meron kasi ako, basta meron akong pinapaaral na parang di ko alam kung trip niya lang manggulo o gumawa ng issue. Basta yun. Okay. Na pinagbibintangan niya si mister mo? Parang gumawa siya ng issue na mga ganyan ba. Kaya dun, hindi ko alam. Kaya, yun nga, sabi, wala namang may umaamin. Mahirap nga. Kaya minsan, mas okay patawarin yung umaamin kaysa yung hindi talaga umaamin. Manindigan pa talaga. Hanggang ngayon po ba pinapaaral mo pa yung pinapaaral mo? Ang kadugo mo? Wala na. Momento na yun, umalis na yun. Pagkatapos niya makaano ng issue. So, humantong sa pulisan, wala? Hindi naman? Hindi naman, kasi hindi naman pinalaki. Pero syempre, sa akin yung inis, galit. Syempre, parang tinraidor kayo. Kadugo mo o kadugo niya? Kadugo ko. Okay. Kasi Laila. So, ngayon tumigil na rin po yun sa pag-aaral? Tumigil na. Pagkatapos niya gumawa ng eksena ng gano'n. Nahiya na yun o kaya takot na maabutan ko din ba? Oo, kasi nga po walang umamin kung sino may mali. Yun naman pala. Eddie, wow.
Yung concern ko lang po dito, ma'am, yung the fact na hindi pa ho kayo nakaano na hiwalay ni mister mo. Tapos ano po, wala po kayong closure ba? Kahit hindi ho kayo magkaintindihan o magkasama po kayo, sinubukan niyo po kasing ayusin kasi may isang taon kayo nagsama. Walang umamin, kaya lagi na lang ho kayo nag-aaway, ganun, may hinala, no? Yun yung kaya dapat naging honest din ba sana kahit kaninong sa inyong dalawa, naging honest kayo to each other para yung trust nyo ba, andyan, walang trust issue na baka may lihim, dito ganyan. Yung problema, hindi nga umaamin. Paano masosolve yung issue nyo? Sana umamin kung ano. Hanggang ngayon po ba, hindi pa na-settle yun? Hindi pa ho na, yung... Wala. Ano na lang nung umuwi ako, inayaan ko na lang. Pero syempre, andyan sa dibdib at saka sa isip ba? Sa sila, hindi ako umuwi dyan. Taga Silay Kagidya? Or si mister mo? Silay ako. Pareho kamo taga Silay? Siya, Iloilo. Iloilo. So, si mister mo subong at do sa Iloilo? Oh. Pasensya na ha, paki-alamiro kasi ako, ma'am. Chismuso ako. Pero tinatanong ko lang. At least alam na rin po ng makakausap mo kung ano po yung hanap mo, ganun. Manager, meron na po bang makakausap si ma'am? Pa? Ilang taon pong gusto mo makausap, ma'am? Kung kahit ilan po. Huwag lang yung uugod-ugod na kasi hindi ko naman kayang sabayan yung makipag-friend doon. Okay. Baka meron ko dyan, no? Edad 40 years old pa. Siguro? 50, ma'am, yun po. Okay. Sige, standby ka lang ho, ha? Manawagan ko di anay kung sino available da. Tawag lang ko liwat. Sige. Masadya talaga ito. Sino po willing dyan, no? At least alam nyo po yung status ni girl ngayon. Alam nyo po yung maging papel ninyo sa buhay niya. Hanggang friend lang. At base na rin sa aking karanasan, iha. Payo ko lang ho ito. No? Napakasimple. Si mister mo, walang kamuwang-muwang, no? Hindi marunong gumamit ng cellphone, walang hilig sa social media. Paano naman yung kapitbahay mong mahilig sa dot-dot? Huwag mo sabihin, wala ka hong kapitbahay o dyan na nagsiselfone. Hindi malayong mangyari ho yan. Kasi nga ho ngayon, no? Kahit bata, may Facebook. Paano kung makita ng bata? Tito, di ba asawa mo to si tita? Nakita ko sa cellphone. Oh, siyempre yung asawa mo. Tingnan niya ho yung usapan, pakinggan niya yung usapan, I mean. Panoorin niya. Oh. Gusto mo po ba yun? Kumuha ka pa ng bato, pukpok sa ulo mo? Pag rumentados, Mr. Mabe. Mga anak mo, isipin mo, andun ho sa kanya. Sino na maapektuhan niya, mga anak mo? Ay, nagpasiris ang mata niya. Pagpungko! Pamati! Sasalita pa si lulo mo. Sinubukan niyong ayusin nung umuwi ka galing Saudi. Nga lang hulagi naman ho kayo nag-away. Tapos paggagabi, okay naman kayong dalawa. Paggabi lang, pag-aaraw, away na naman.
Away sa araw, bati sa gabi. Sana all. Hindi, hilingin na lang ho natin na laging gabi. Hindi, wow. Eddie, wow. Hindi ho, no? Kasi ngayon, nagpa-abroad ka na naman. Hindi pa ho naayos yung problema na kaya ho kayo umuwi, galing ho Saudi, ayusin sana. So ano po sa tingin nyo? Maayos at maayos ho yan? Hindi! Mate! Pasiris-siris ang mata mo ko. Pamate! Ikaw din, kung saan ka masaya basta mayroon po dyan gusto makipag-usap sa iyo mamaya, no? Nasa Viber po si Miss Wen, kung gusto po niyong kakausapin, mga sirs. Oras natin, 7 minutos na kalipas sa 1:00 na lang ng hapon. Standby! Nasa imo, line number 1, si Miss Chris. Pagkatapos si Mr. Pig. Oh? Si boy, si Chris. No? Pangalan ni girl, si Pig. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Alright, good morning sa inyo. Good morning. Sino po si Chris? Saan po dito si... okay. Si Chris. Itong sa ibaba. Oo, si Chris, no? Tapos si Pig. Nasa itaas. O hindi. Ma'am Pig, saan po kayo ngayon, ma'am? Sa? Kuwait. Alright. Oo. Si Sir Chris, no? Saan po kayo ngayon, Sir Chris? Sa Riyadh po. Nasa Riyadh. Tapos nasa Kuwait ho ito si Ma'am, no? Ma'am, harap po sa camera, ma'am. Okay. Sige. Pareho pong walang mga asawa? Walang boyfriend, girlfriend? Okay, sige. Usap po kayong dalawa ha para makilala nyo ang isa't isa. Timer start! Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted. Chris ba talaga pangalan? Oo. Sige na, magtanong ka na. Ano bang ano? Tagasan ka? Tagasan ka? Ano, sa Leyte, pero sa Maynila ako nag-i-stay. Single mom ka? Or single? Single mom. Matagal na kayo hiwalay ng asawa mo? Sorry to ask. Or, hiwalay kayo or ano? Oo, matagal. Ilang taon na? Since, 7 months pa lang baby ko. Yung bunso. Matagal na pala. Baka kasi may tendency na magkabalikan ba kayo? May naging ano ka? May naging jowa ka na ba na less? Or less lover ka ba talaga? Ever since. Yung first na nakaliting partner ko talaga is less. Before ako nagkaroon ng anak. Bago kayo nagka-asawa ng boyfriend, ng lalaki, ma'am? Okay. Parang ano lang, naging
kaya ako nagkaasawa parang hindi naman siya plinano pero biglaan, parang ganun. Okay. So, para po sa kaalaman ng mga viewers natin, no, si Chris po, lesbian po siya. Tapos, naghahanap po siya, nagpa-line up po siya dito. Tapos si ma'am naman, gusto niyang kausapin is lesbian. So, pinagtagpo ko sila ni manager. Oh, yun po yun sa mga nagtatanungan ng mga viewers natin. Opo. Tumigas na, tinigasan na si ma'am. Ayan na, okay na. Bakit Anong height mo? kinakabahan ka ba? Ikaw, ako, 5'5". Maliit lang ako. Okay lang yan, magpapantay rin tayo. Eddie, wow. Ikaw naman, Tawag na to? single ka din ba? Single ka din ba? Oo, single ako. Kailan yung huli? Last relationship ko is LDR. Toxic kasi kaya initawan ko na. Mahirap kasi. LDR na nga kayo tapos toxic pa. Like, wala na akong peace of mind, puro anxiety and depression na yung nararamdaman ko. Kaya binitawan ko na. Ikaw, kailan yung last relationship? Kailan yung huli mong karelasyon na Les? Actually, kami hiwalay. Ano daw? 6 days pa lang kaming hiwalay. Ano? Pero wala naman na kasi toxic na din. Parang, as in, ayoko na. 6 days ago pa lang kayong hiwalay? 6 days ago, 1 week pa lang? Sa akin, about 4 Actually, months naman na. kami, on and off, laging hiwalay. Kaya lang, siya lang din naman parang ayaw, ganun. Ngayon na lang din talaga Ganyan ako din. nag-decide na kasi nagpakatanga na talaga ng sobra. Ganun. Lesbian po yun, mama. Siyempre, pag mahal mo kasi yung tao, kahit gaano pa kadami ng red flag, wala. Mas tatanggapin mo ng tatanggapin kasi nandun na yung point na gusto mo na mag-settle dun sa isang tao. Pero, pag ayaw talaga, wala tayong magagawa, di ba? Ako na lang din ang sumuko kasi it's about cheating kasi. May third party. May third party ba? Kaya ba kaya iniwan mo? Actually, kahit naman may ganun kasi may ganung eksena na about cheating. Parang mas tinanggap ko pa din kasi mahal ko siya. So, dumating sa point na paulit-ulit na lang din. Paulit-ulit na lang. So, parang sumuko na ako. Sa akin naman kasi walang third party involved. Talagang toxic lang, overthinker. To the point na talagang sinuko ko na kasi wala na akong katahimikan every now and then. Lagi na lang siya nagdududa na wala naman dahilan. Nasa kanya naman ang account ko. Nasa kanya naman lahat. Halos 24/7, walang babaan yung call namin. And tumalikod lang ako or mag-CR ako, mawala man ako ng ilang oras or isang oras sa paningin niya or 30 minutes or 5 minutes. Tapos, syempre, 2 cellphone ko. Tapos, mabibit-bit ko yung isa kasi usually, naglalaro lang naman ako. And then, yun. Pagbalik ko, na naiwanan siya sa kabilang phone ko, nagagalit na siya. Pero, hawak naman yung account ko. Ang siya sa akin, ganun din naman. O, sabi kong, ganun din. Ako naman, 2 din yung phone ko. Pero, ang purpose din naman kasi, if yung isang phone ko is malulobot, lilipat ko siya sa kabilang phone. Yung sa kanya kasi hindi. Iniiwan niya ako ng matagal. And then, doon niya sa kabila, kinakausap yung isa. Ganun. Sa akin naman walang problema kasi alam ko naman yung about sa kanila. Pero yung sasabihin mo sa akin na hindi kayo nag-uusap, ganun. Tinatanggi niya kahit na... Doon ako naiinis sa ganung sitwasyon. Alam niyo po pala na mayroon pa bukod sa iyo, ma'am. Alam niyo? Actually, 18 months kami before ko nalaman. Pero tinanggap mo pa rin, no? Tinanggap ko siya kasi actually, nagmakaawa ako na lang yung piliin. Grabe, no? Sana all.
Sana all. Hanggang sa, ayun nga. Ako, samantala ako, nag-layas ako, di ako pinigilan. Gilayas ka. Hanggang sa, Hindi ako pinigilan. hanggang sa, sabi ko sa kanya, magsabi ka lang sa akin ng totoo, wala namang problema sa akin. Pero yung tatanong kita ng ilang beses, sabihin mo hindi. Tapos, ending of the day, ako kasi pag ako kinutuban, at ako talaga na, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko nalalaman na yung kutob ko na hindi tama. So, ayun. Nagagawan ko ng paraan na nalalaman ko. Umiiyak ako na ganito, ganyan. Pero, syempre, tanga nga. Kasi nga, mahal mo yung tao. So, papatawarin mo, tatanggapin mo ulit. Hanggang sa, ito na yung pinakalas talaga. Hindi ko na talaga kinaya kasi, may anxiety ka na, may stress ka na, may depression ka pa. Dumating na ako sa point na wala rin akong kinakausap. Sabi ko, hindi pwedeng ganito kasi baka mamaya uuwi ako na bangkay na. Kaya nga. So, 6 days pa lang ikaw, so for sure yan. Ano pa yan? Buong, yan? Hindi, Yung durog na durog. oo, hindi pa nakamove on. Kaya sabi ko, alam mo yung last relationship ko is trauma, tapos trauma ulit yung binigay sa akin ng less. Di ba mas nakakatakot na mga ganyan, like, gaya yan, di ka pa heal, tapos, ang nagbigay sa'yo ng trauma, less. Baka Hindi, baliktad, ako naman- kaya, baka naman ako, Hindi naman. Kasi ako naman kasi, pag once na nag-heal ako, para kasi sa akin, kasi yung sa last ko naman is, pinatawad ko yung tao. Sabi nga nila, di ba, mas mabilis ka makaka-move on pag pinatawad mo yung isang tao and accept the pain. So, yun yung ginawa ko. Accept the pain, patawarin mo yung tao na gumawa ng kasalanan sa'yo para mas mabilis ka maka-move on or mabilis ka maging okay. So, thank God, okay naman na ako. So, ayun na. malaki yung damage na nagawa niya sa'yo. Baka, totally wash out yung feelings mo. Mahirap. Hindi naman. But, Baka, or ikaw yung nasaktan this era. What if sa susunod na hindi, mo, hindi rin naman kasi ganun. ikaw Kasi, naman yung mga hindi naman ganun. Hindi porket na nasaktan ka, is gagawin mo yun sa iba. Kaya nga, di ba, sabi, ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Although, nagawa naman sa'yo ng tao, huwag mo pa rin iparamdam sa iba. Kasi, ramdam mo pa din kung gaano kasakit yung masaktan. So, dapat, alam mo din na yung feelings ng iba na pag once na ginamit mo yung tao, kasi wala namang kasalanan yung iba eh. Kumbaga, isang tao lang gumawa sa'yo nun. So, hindi mo kailangan gantihan yung iba. wala kang hatred dyan sa puso mo regarding sa nangyari? Wala naman. Walang mga ganon? Wala naman. Wala namang ganun. Okay. May mga maliligaw ka ba this past few days? Na wala kayong communication. May communication pa ba kayo? Nung less? Hmm. Oo, pero about kasi syempre may mga gamit pati naman ako sa kanya. Pero hindi naman After the yung biga, meron ba naging communication? Oo, pero about lang yun sa gamit. Pero yung sabi na nag-uusap, nagtatawagan. Nagsama po kayo nun, ma'am? Nag-live-in po kayo? Last year po nung umuwi ako. Dito sa Pinas. Tapos yung isa po pala, dito rin sa Pinas pala yon. Actually, kaka-abroad lang din yan. Nung umuwi ako, kaka-isang taon lang din yan dun sa ibang bansa. Pero nag-live-in din sila ng matagal sa Pinas. Parang yung naging third party ko is nauna po siya sa akin. Kaya pala. Meron siya. Oo. Meron siyang long-term relationship na hindi ko alam. Hindi ko lang nalaman. Ganun. Tapos pinili niya po yun kaysa sa'yo. Wala po tayong magagawa. Siguro, syempre, matagal niyang karelasyon 6 years yun. Ako, di ba, ano pang laban ko sa 6 years? Magka 2 years pa lang naman kami. Pero, hindi ko naman din yung pinagsisihan kasi ginawa ko naman din yung part ko as a partner niya. Mahal ko siya ng sobra, higit pa sa sarili ko. And, yung kahit malayo ako, pinaramdam ko naman sa kanya na mahal ko siya kasi may mga effort din naman akong ginawa na
iniintindi ko siya kung sa sarili ko na kumain ka na ba. Minsan pinapadalan ko siya ng food or minsan nag-uutos ako ng tao na lutuin yung mga food na lutuin sa kanya pero syempre malayo ako, di ba? So, ayun, nag-uutos lang ako sa iba tapos pinapapadala ko sa work. Ganun. Grabe yung pagmamahal yun Pero may daway, matanong ko lang po, may anak po kayo, ma'am? Mga anak? Meron po. Ilan po anak ninyo? 3. Pero 2 yung nasa akin at yung panganay ko sa papa niya. Okay. Bali yung 2 niyo pong anak sa magulang niyo po ngayon? Apo. Aha. Ako naman, kung tatanong, actually, sa sitwasyon ko ngayon, di ba? Paano mo ma-handle ang isang relasyon or yung isang partner mo pagka andun sa stage ng may traumalized tapos may trust issues, mga ganyan. Paano mo ma-handle yun? Pero nararamdaman mo naman na mahal ka ng partner mo. For example, ikaw, stranger pa tayo, for sure ba? Like, ang gagawin ko siguro muna sa'yo ngayon, kakaibiganin muna kita. Kasi galing din ako sa traumang relasyon. And seeing you na ganyan, na parang bagong-bago pa, napaka-fresh pa niyan to the point na dinurog ka, dinurog ka ng taong to, halos naibigay mo yung sarili mo. Ano pang natira sa'yo this time? So, for that, siguro ang gagawin ko na lang is tutulungan kita mabuo ulit. Kahit alam ko na at the end, there's a possibility na pag nabuo ka, ako yung mawa. But at the same time, kapag pinasok ko yung buhay mo na alam kong ganyan ang sitwasyon mo, siguro ihahanda ko na lang yung sarili ko. Kung ako man kung saan ka man mag-stay kapag nabuo ka, o iiwan mo rin ako. Kasi, heal ka. Like, laging-lagi naman siguro ganyan yata ang role ko eh. Halos lagi ko nami-meet mga broken tapos pag nabuo na sila, lumalabas na yung mga bagay na hindi ko nakita nung wasak sila. Tapos nung nabuo sila, ayun. Like what, ma'am? Nung nag-heal na sila. Ano po yun? Parang pag na gumaling na ho sila, okay na sila, iniwan ka, ganun. Parang doon lumalabas yung mga toxic nila at mga toxic na attitude nila, like bago ko siya nakilala hindi siya ganoon, then after a few months na okay na sila, unti-unti na silang naging okay, bumalik na sila sa pagiging sila kasi broken nga sila, let's say nawala yung sarili nila kasi naibigay nila dun sa last relationship nila. Ako yung ginamit. Hindi man totally fixed but tinulungan ko sila. Tinulungan ko yung taong yun na maibalik yung sarili niya. Nung naibalik yung sarili niya, doon ko nakita yung mga bagay na hindi ko masyadong napansin, yung mga small details. Then yun, ako yung naiwan. Pero no more grudges kasi simula pa lang naman, alam ko na yung lugar ko kung saan ako. And ako naman din kasi, before ko naman din siya naging alam naman niya na may trust issues ako kasi meron din akong na-trauma din naman ako before. Pero hindi yun yung naging tawag nito? Hindi ko siya naging excuse sa kanya. So, kahit may trust issues ako, tinantabi ko yun. Mas binigay ko ulit yung buong tiwala ko sa kanya. And then, kasi sabi ko sa sarili ko, if ever na may pumasok may tao ulit na pumasok sa buhay ko, gusto ko yun na yung tao na yun na makakasama ko habang buhay. Na kahit gaano kadami yung struggles ng relasyon namin is hindi ako susuko. Hanggat kaya kong intindihin yung sitwasyon, iintindihin ko. Kahit gaano kahirap yung sitwasyon, mag-i-stay ako. Hanggang sa kahit mumukha na akong tanga, nag-stay pa rin ako kasi mahal ko siya. Iba kasi, iwan ko, pero iba kasi ako magmahal. Pag once na kasi na nag-start na ako na mahalin yung tao, tuloy-tuloy na yan. Wag lang saktan. Siguro, Yung ako naman kasi, ang hinahanap ko lang din naman kasi talaga, is yung, alam mo yun, ma-appreciate yung worth ko.
yung ma-appreciate yung pagmamahal ko. Hindi ko naman, ayoko din naman na sabihin na tumbasan mo yung pagmamahal na binigay ko sa'yo, no. Maramdaman ko lang na mahalaga ako sa'yo. Maramdaman ko lang na mahal mo ko. Na may pag-care ka sa akin. It's enough for me. Same. Yan lang din naman sa akin. It's enough for me. Tanggapin. Hindi ko kailangan ng material na bagay para iparamdam mo sa akin na mahal mo ko, no. Ako, ma-effort akong tao. Kasi sa lahat ng naging karelasyon ko, ako talagang nag-e-effort. Ako yung napagkakamalang tomboy. Pero, ako yung napagkakamalang tomboy kasi ako yung ma-effort talaga. Pero, baga, ang love language ko kasi is yung mapasaya ko yung mahal ko sa simpleng pagkaasikaso. Like, pag magkasama tayo, paglulutuan kita, yung ipaparamdam ko sa'yo kung gano'n kita kamahal everyday. Ganon. Kasi nahilig ako magluto. Nahilig ako magluto. So, dun ko binubuhos yung Pareho tayo. effort ko. Love language ko din yan. Servicing. Service ako talaga. Na dumating nga din ako sa point na halos yung mga video ko sa Reels is puro mga recipes ng food. Kasi sinisave ko talaga siya. Kasi sabi ko pag uwi ko, lulutuin ko to for her. Pag uwi ko, gusto ko na maiba naman yung mga niya. Kasi minsan iniisip ko din yung mga healthy foods. Kasi syempre, nurse siya. So, kailangan healthy pa rin yung lifestyle niya, ganun. So, minsan iniisip ko yung mga healthy foods na pwede niyang kainin, mga ganun. So, kaya halos lahat ng mga videos ko, puro mga recipes. Kasi sabi ko, pag uwi ko sana, gusto kong gawin sa kanya to, gusto kong lutuin sa kanya to, yung ganun. Although nagawa ko naman yun nung umuwi ako, pero hindi naman din sapat kasi maiksing panahon lang yun kasi 28 days lang. Sana all. Ganun. Yun din kasi talaga yung pinaka-love language ko, service talaga. Sa naman niya, sana all, no? Hindi lahat ng... Di naman lahat, like... Hindi lahat ay nag-effort. Hindi lahat ay ganun. Ako lang naman din. Sa akin lang din naman is, gusto ko lang din yung... Alam mo yung wife material na babae. Like, talagang parang yung this person, gusto ko, I want her to handle me like really tender care. Like, gusto ko yung alagaan niya ako or mamahalin niya ako kung sino man ako. Kasi honestly, may pagka-sensitive din talaga ako. Sensitive ako in a sense of showing love. Masyado kung ang tawag ito, mapagmasid ba, observant ba? Hindi ko alam eh. Medyo may pagka, kasi ako like, siguro dahil sa nangyari sa akin, I've been into a relationship na, mga failure relationship, na alam ko na naman, nabigay ko din yung best ko. Talaga may misa-misa talaga. Sobrang hirap kasi, lalo na pag nagmahal ka ng sobra, tapos in the end of the day, ikaw lang din yung nawasak. Yung, alam mo yung pinapangarap mo na, kaya mo iniingatan na hindi ka makasakit ng tao kasi yun yung ayaw mong mangyari sa buhay mo. Yun yung ayaw mong mangyari sa sarili mo. Pero in the end of the day, ikaw pa rin yung nasaktan. Pero wala naman tayong magagawa. Kasi, ganun talaga eh. Ganun naman talaga yung buhay. Kailangan mong masaktan para matuto sa mga nangyari. So, isa lang yung nasa isip ko is, learn na lang. Lesson learn na lang. Talaga. Kaya minsan sinasabi nila na, nakakasama talaga magmahal ng sobra. Pero, depende kasi yun sa tao na minahal mo. Siguro mali lang talaga yung taong minahal ko, kaya ganun. So, wala. Kahit sabihin mo na nakakasama magmahal ng sobra.
pag once na nandun ka na sa sitwasyon kasi na gano'n, kahit anong pigil mo sa sarili mo na huwag ibigay lahat ng pagmamahal, hindi mo mapipigilan yun eh. Hindi mo talaga siya Nagsusurrender ka ba mapipigilan. ng account sa partner mo? I like, ibibigay ka ng account. Oo, depende. Pero pag once na ikaw, once kasi na sinabi mo na ano, privacy natin parehas, okay, iintindihin ko yung, I respect your, ano naman, decisions, ganun. Nagbibigay ako, pero wag nang bubuksan yung ano, kasi meron kaming GC ng family ko dito na hindi talaga pwedeng ma-expose kasi it's about politics, kasi yung family ko, it's politician. I mean, kaya hindi pwedeng may mga may family GC talaga kasi kami na hindi pwedeng Ako din. Nagbibigay din ako ng account, but kasi ito nga last relationship, parang kasi natawa sabi talaga ko ako. nga, Like, ako talaga minsan hindi ako nanghihingi. Hindi ako nanghihingi ng account ng partner ko kasi yun na lang yung privacy mo sa sarili mo. Yung personal ano mo, like yung account mo, Facebook mo or anything na social media so, account. hindi, Pero kasi like, sabi ko, kahit kunin ko yan yung account mo na yan, pag manloloko kang tao, magloloko ka, even kahit lahat ng account mo, ibigay mo yan sa akin. Pag manloloko ka, magloloko ka in another way. Yan kasi tama yun. din naman. Kaya, sabi ko, kahit kunin ko yan, kahit tingnan ko yan araw-araw, kahit bantayan kita dyan. Sabi nga, kahit nga yung aso, di ba? Kahit ganun tali mo sa aso, pag once na naglandi yan, gagawa ng paraan yan para lang makastahan yan. Para lang makastahan. Ganun yun. Kahit anong bantay mo sa isang tao, pag once is a cheater, maghahanap ng paraan yan. Silosa ka ba? Lahat naman tayo, may ganung ano eh. May ganung Gaano feeling. yung tolerance mo about jealousy, gaano ka strength, gaano ka, Ako naman, pag nagsiselos ako, selosa ako, oo. Pero pag nagsiselos kasi ako, nasa lugar, hindi ako magsiselos na in the point na nagsiselos ako tapos pupuntahan kita, aawayin kita kasi nagsiselos ako, no. Pag nagsiselos ako, malalaman mo, tahimik lang ako. Hindi ako nagsasalita. Gaano yung Kakausapin last, mo ako, may nakarelasyon ka na ba na last na live-in, di ba? Ano yung pinaka-longest mo? 6 years. Yung pinaka-first relationship ko na live-in partner ko, since 17 years old ako, tapos yung last is nasa 30 plus. 6 years yung pinaka-longest mo? Ano yun, nag-live-in talaga kayo? Oo, live-in talaga kami. Kasi, nakilala ko siya, ex-mate lang. Tapos, pinuntahan ko talaga siya sa Maynila kasi nasa probinsya ako, nasa Leyte ako that time. Ang ginawa ko, lumuwas talaga ako ng Maynila. Sana all. Lumuwas ako ng Maynila, nakapag-meet ako sa kanya. Tapos until na, ayun, nag-decide kami na magsama. Kasi, ayon sa kanya ng, di ba, hindi pa naman open yung LGBT before. So, yung stepfather ko kasi, ayaw sa kanya na, malas yan, ganito, ganyan. So, sabi ko, ang family kasi, like a parents kasi, andyan lang yan, hindi yan mawawala. Kahit na mas piliin mo yung taong mahal mo kaysa sa family mo. Yung family mo nandyan lang yan, anytime pwede kang lumapit. Pero yung taong nagpapahalaga sa'yo, yung taong nagpaparamdam kung gaano ka ka-importante at gaano ka kamahal, pag once na hindi yan ang pinili mo, hindi mo na yun makikita. Hindi mo na yun mahahanap. So, mas pinili ko siya than my family. Kasi, ang family ko kasi is, talaga sila, religyoso. So, ayaw talaga sa mga ganyang, although meron kaming family na kompleto kami, may bakla, may tomboy, ganun. Pero, ayaw kasi nila sa ganun. So, ako kasi, as long as na kaya ko naman tumayo sa sarili ko, independent akong tao. Kung ano yung decision ko, yun ang masusunod. And, pagka nagkaroon kasi ako ng, kung sakali man na pag nagsisettled kasi ako, ayoko talaga sa lahat na tumira ako malapit sa lugar na may kakilala ko, like yung family ko, or
ititira kita sa bahay namin. Nandyan yung family ko, no? Ayoko. Ayoko. Kasi mas gusto ko na tumira kasama yung taong mahal ko at saka yung mga anak ko. Malayo sa family ko. Yung as in walang nakakakilala sa akin kasi ayaw ko sa lahat yung pinapakailaman yung relasyon ko. Totoo din naman. Ganyan din naman ako eh. Independent din kasi ako. As in, solo. Solong katawan ako, so like, ang hanap ko talaga is pamilya. Kasi mag-isa lang ako eh. As in, mag-isa lang sa buhay. So, yun. Ako naman Hanap ko kasi yung ganun. lumaki naman ako na wala talaga akong kasamang parents. Kasi simula nung namatay yung papa ko, ako yung trabaho mag-isa sa Maynila. Baga, naging independent akong tao since nung namatay yung papa ko. Hindi ko nagawang maging teenager, hindi ko naranasan maging teenager or hindi ko naranasan na kasi nagtrabaho na ako. So, kahit malayo ako sa family ko, parang pakiramdam ko talaga ako lang mag-isa lang talaga ako. Ako naman, 18 ako nang naging independent ako. As in, ako lang din nang nag-survive ng sarili ko. Teka, solo ko eh. Yun, naging mag-isa na ako ng tuluyan. As in, solo Minsan life. minsan nga may nagsasabi sa akin, mas matigas ang ulo mo kasi hindi ka sumusunod sa magulang. No. Hindi nyo pwedeng husgahan ng isang tao porket ganun yung naging desisyon. Kasi hindi nyo alam yung naging life niya. Okay, hindi kayo pwedeng minsan sinasabi ko, wala naman kayong alam sa buhay ko eh, kung bakit ako naging ganun ka-strong. Kasi, ever since wala naman talaga akong magulang eh. Ever since na kahit may magulang, may parents ako, hindi naman ako lumaki sa kanila kasi binuhay ko sarili ko eh. So, Diba? wala naman kahit Kumbaga, pero Pero andun nasa kasi, mundo, andun nasa pa rin yung part na, andun pa rin yung part na tumutulong ako sa parents ko. Tumutulong ako sa kanila na nagtatrabaho ako, nagbibigay ako. yeah, good. Kasi simula nung namatay yung papa ko, parang ako yung naging nanay at saka naging tatay. Hindi mo 15 years old ako, ang dami ko nang naging trabaho, naging katulong, Kasi wala yung papa ko eh, so may mga kapatid ko maliliit pa. Sana all. Like, bite mo naman. Hindi naman kasi talaga pwedeng Ang dami nagsasabi na ganun ganyan. Pero hindi eh. Hindi niyo pwedeng husgahan yung isang tao because of dahil sa naging ganun siya ka. Hindi niyo pwedeng husgahan kasi hindi niyo alam yung naging life niya ever since. Hindi niyo pwedeng sabihin na ganito ganyan siya, ganito ganyan siya. Ha? Ka ba in public? Ano Paano po? yung sweet ka ba in public? Paano mo pinakikita yung sweetness mo or yung... Actually, kahit na sa labas talaga, as in ang showy ko talaga, as in napaka-showy ko. Ay, naayaw ko na malayo kasi pag naglalakad tayo, gusto ko nakahawak sa akin. Paano setup mo kapag LDR ka? Pwede yung LDR. For example lang, paano mo pinapakita yung sweetness mo sa kanya? Mararamdaman mo na yun. Basta mararamdaman mo yung caring ko, yung love ko kahit malayo tayo. Basta lahat ng attention ko na sa'yo, lahat ng oras ko na sa'yo. Ano Ganun lagi ako ka-focus eh. Ano yung nakakapagpa-trigger ng inis mo or ng jealousy mo? Anong mga bagay yun na nakakapagpa-trigger sa'yo? Ako naman di naman ako basta-basta talaga nagsiselos pag wala akong nararamdaman. Basta pag may instinct lang talaga ako, magtatanong ako sa'yo, may kausap ka ba? Kasi pakaramdam ko parang ganito, ganyan. Kakausapin kita. Pero pag once na nararamdaman ko nagsisinungaling ka, gagawa talaga ako ng paraan. Malaman ko kung ano yung kutob ko na yun. Ganun kasi oo. Oo. Pero,
ano naman, handle ko naman siya. Pag napikon ako, hindi na ako magsasalita. Hindi kita aawayin, pero hindi ako magsasalita. Tatahimik ako. Pero, and then ako pa rin naman yung maglalambing kasi ako naman yung ganun lang. Yung sweetness, kung gano'n ako ka-sweet kung gano'n ako ka-sweet sa LDR, mas malambing talaga ako pagdating sa personal. Paano ka ba suyuin? Alimbawa, may tungulo mo. Paano ka usually sinusuyo? Ano yung makakapagpaansay na okay ka na? Mga signs Lang, mo na. basta sabihin, simple lang naman, yung sabi mo, sorry na, I love you, ganun, parang tanga na ako. Affirmation. Na ako kasi hindi ako showy. Hindi ako showy na tao in public. Showy talaga ako in public. Kasi last na relationship ko na siya, kahit nasa labas siya, tapos yung pinagtitinginan kami ng tao, kasi nga hindi pa open yung LGBT before. Mas pinapakita ko talaga pag tinitingnan kami ng ibang tao, mas pinapakita ko pa lalo. Ganon. Kasi, alam mo yung pag nararamdaman ko talaga na secured ako dun sa taong yun. Wala akong pakialam sa nakapaligid sa akin. Minsan nga, pag hinahatid ko siya sa shuttle, pag pumapasok na siya yun, hahalikan ko siya. Kahit maraming tao. Sa labas pag naglalakad. Ayoko malayo ka sa akin. Gusto ko naka-holding hands ka. Gusto ko malapit ka lang, nakadikit ka sa akin, ganun. Sana all. Ako kasi hindi ako masyadong sa pub. selective places lang yung pagiging showy ko or yung depende lang din sa sitwasyon kung pwede alam mo yun, like, hindi ako masyadong PDA pero selective lang kung kailan pwede, kung kailan pwede kong ipakita yung appreciation ko sa kanya. But at the same time, sweet ako pag kaming dalawa lang. Napaka-sweet ko. Yun lang. Same day naman. Pero in public talaga, napaka-showy kong tao. Tawag nito. What if, halimbawa, di ba, na malayo ka, tapos, paano kung, kasi dahil independent nga ako, sanay ako mag-isa din. Kaya nasabi mo, gusto mo din ng solo life kasama ng anak mo. What if, yakagin kita, like miles away sa pamilya mo, tawid dagat, kasama ka? Oo naman. So, willing ka sa buhay na malayo talaga yung pamilya mo, as in, magtatayo tayo ng sarili natin. Oo, gusto. Yun talaga yung pinakagusto ko. Malayo ako sa family ko, malayo ako sa nakakakilala sa akin. Pag gusto ko na talaga mag-settle, ganun talaga. Gusto ko malayo. Kasi ayoko sa lahat na kahit sa side ng partner ko, gusto ko malayo din kami sa side nila. Gusto ko yung pag nag-settle kami or bumuo kami ng na talaga, ng family. Anong characteristic ng isang tao na madalas kang ma-fall? Or mabilis kang ma-fall? Pagka nakikita ko na sincere ka, tapos nakikita ko na yung may care ka, ganun. Pag na-feel ko din naman na what if maraming magpapiling sa'yo na, maraming magparamdam sa'yo ng ganyan? Siguro dati ganun ako. Pero ngayon sa trauma na naranasan ko, itong 2 beses na trauma na to, hindi na ako ganun kadali maniwala. Same. Kasi, alam mo yun, halos pare-parehas na lang yung words na naririnig ko na iba ako sa naging ex mo, iba ako sa mga nakilala mo, hindi ako ganito, hindi ako ganyan. It's the same words ang naririnig ko. Tapos at the end of the day, mas malala pa pala sila kaysa dun sa ex ko, yung mga ganun. Kaya parang ang hirap nang magtiwala sa ganung words lang. Mas gusto ko pa na makita ko na ginagawa mo kaysa sinasabi mo. Much better pa sa akin. Kasi yung words kasi madali mong sabihin yan eh.
Kahit nga yung sabihin na, mahal kita. Madali kong sabihin na mahal kita, pero hindi talaga yan yung nararamdaman ko sa'yo. Kaya nga. Kasi Nowadays sa panahon parang- ngayon, sa panahon kasi ngayon, ang tao, lalo na pagka gustong-gusto mo yung tao, gustong-gusto mong makuha, ang daling magpanggap. Ang daling magpanggap na, gusto ko to makuha, gusto ko tong ganito, ganyan. Magpapanggap ako na mahal kita. Magpapanggap ako na may care ako sa'yo. Sa umpisa. Pero pag tumagal tayo na kasi dadating, Powered by Gel FM 98.7. gusto ko, mas nakikita ko talaga, ilabas mo yung totoong ugali mo in the first meet or in the first, pakilala mo sa akin. Kasi ayoko sa lahat na, ngayon okay ka, tapos habang tumatagal, saka mo nilalabas yung ugali mo kasi ang hirap mag-adjust. Ito naman. Kaya, Ako mahirap kasi, din- ako kasi hindi ko kailangan magpanggap. Kung ano yung nakikita mo sa akin pag nag-uusap tayo, kung ano yung pinapakita ko sa'yo, kung ano yung ugali ko. Sa personal, ganyan din ako. Kasi sabi ko nga, kung ipapakita ko yung ugali ko, yung totoong ako, at ayaw mo sa akin, walang problema. At least pinakita ko kung ano ako. Ayoko kasi na ayoko magpanggap ako, tapos saka mo lang ako, alam mo yung magpapanggap ka para lang tanggapin ka ng tao. Tapos, in the end of the day, pag ipinakita mo na yung ugali mo, yung totoong ikaw, hindi ka natatanggapin. Kasi, kumbaga lalayuan ka na kasi hindi yan yung nakilala nila. Hindi din. Siguro, yung mga na-encounter mo. Kasi ako, hindi ako mabilis magbigay ng love. Pero once na naibigay ko, yun naman ang problema sa akin. Hindi ako makalet go. Hindi madali. Observant din kasi ako. Like, for example, meron kasi din mga tao na ma-encounter mo na they know how to talk, but they don't even know how to listen. They keep on talking about things na gusto ko na yan, ayoko na ganito, but kasi sa relasyon, di mo walang toxicity, struggles, di ba? Dumating sa point na itong mga taon to, they keep talking and talking and talking, pero hindi sila marunong mag-pause, then listen for a while. Laging napaka-aggressive and laging intense. I want someone na ako kasi minsan mainitin talaga ulo ko, honestly. And I am looking for someone na kaya kong isettle or kaya i-manage at yung attitude ko lang. Yan lang. Napaka-simple lang ng ko. I want this person to handle me properly in a way na kahit yung ugali ko lang kasi honestly ako rin nahihirapan ako sa ugali ko, especially moody ako. May mood swing ako. Siguro sign of 30 Ilang taon ka na nga pala? Magta-38. 37 ako, magta-38 ako this coming August. Kaya siguro din partly of it. Pero ewan ko, ganito na rin siguro ako ng kabataan ko rin eh. Yung mga 20s, mga 20 era ko. 20s era ko. Yan. So, gusto ko yung isang babae na may malawak na pangunawa. And, kalma. Kalma. Yun lang bang knows how to handle my mood or kasi maalaga din talaga ako. Gaya mo din, maalaga ka. Ako talaga, wala akong pamilya. Pero, for me, family-oriented ako. Kahit dumating sa point na gusto kong piliin mo ang pamilya mo over me. Pag dumating sa point na kalaban na ang pamilya, ako na yung umaatras. Kahit ipaglaban mo ko, hindi kita ito-tolerate na ako ang piliin mo. Because, ipupush kita sa pamilya mo. Kasi, walang ibang magmamahal sa'yo ng totoo kundi pamilya mo. Especially anak mo. Lagi ko rin sinasabi na pag dumating yung panahon na
papipiliin ka rin ng mga anak mo, especially kapag may mga isip na kasi yan eh. Kapag dumating sa point na ganun, pinapili ka ng pamilya mo or mismo ng anak mo, wag mo akong piliin. Bagkus, find a way kung paano kami magkaka-connect. Tulungan mo ko, i-connect mo ko sa pamilya mo. Pero wag mong tatalikuran ng pamilya mo. Ask for my help kung kailangan, kung anong dapat gawin. Magkaroon tayo ng teamwork. Kasi bilang ako na solo life, wala akong pamilya, gusto ko magkaroon ng malaking pamilya. No matter how hard it is, kaya kong gawin para i-connect ka sa pamilya mo at ayoko malayo ka. Pero yung magkaroon tayo ng solo life, for me, it's fine. Kasi gusto ko rin yun. Bilang syempre, bilang tumatayong magiging ama ng anak mo, gusto ko rin protektahan kayo mag-iina. Ganun yung mindset ko. Like, gusto ko yung protektahan na ako ang mananagot sa inyo. But, at the end of the day, still, gusto ko pa rin na magkaroon kayo ng deep connection ng pamilya mo at ayoko rin ilayo yung mga anak mo sa pamilya mo. Gusto ko rin magkaroon sila ng deep connection. Hindi ako selfish pagdating sa ganung bagay. Kahit dumating sa point na isang araw, my family really don't like you, piliin mo sila. Ganun. Pero, you have to find a way nga kung gusto mo talaga ako makasama. Kasi if I were in situation, ganun gagawin ko eh. Hindi ko iiwan din ng pamilya ko. But gagawa ko ng paraan para may connect ka sa kanila. Kahit mahirapan ako. Ganun. Ganun yung gusto kong mangyari. Kasi gusto ko rin ng malaking pamilya. Ayoko rin kasi magsasama tayo na tayong dalawa lang. Hindi ikot ang mundo na, or hindi natin mapipigil ang mundo na atakihin tayo or siraan tayo or gawan tayo ng mga bagay na hindi maganda. Pero as long as nandyan yung pamilya mo, sila yung susuporta sa'yo. Sila rin yung posible natin takbuhan in times of struggles and trials natin. Kasi pinagdaanan na nila. And I want that bond. Gusto ko yung makabanding yung pamilya mo. Kasi paano ko kikilalanin ng pamilya mo, mas kikilalanin kita doon. And sabi ko nga, when I'm in love, I love too deep. Ganun. Masyadong malalim yung love na. Sige. Palaliman nyo sa off-cam pag-uusap ninyo. Oo po. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Connected na po kayo automatic. Maraming salamat sa time. Good luck. Bye. Thank you. Ayun ho, nakita nyo pa paano magmahal ang isang lesbian. Malalim. Tao din po sila, no? Pareho po tayo. Hindi ho nila ginusto, no? Na ganun ho sila. So, yan na sila. Ginusto na, no? Nagmahal. Siyempre tao, may puso. Si girl, na-try din naman ni girl na magkaroon ho ng asawa. Pero yun nga po, naghiwalay din. Nagkaroon ng 3 anak. Kasi first love po niya, less na no? So siguro na-imagine naman po ninyo, no? Kahit na ho may asawa ho siya. Pero yung puso niya ho kasi, gusto niya ho kasi yung lesbian kaysa sa lalaki. Kung baga, kanya-kanyang trip naman yan. Huwag nyo na lang basagin trip nila. Respeto na lang din. Natatawa kasi ako sa mga comment ninyo eh. Oh no! May nag-comment pa kanina na na bakit puro babae? Hindi, tumboy nga yung isa eh. Lesbian nga po yung isa. Pusong lalaki yun. Ngayon may mga babae din po kasi na lalo pat may mga karanasan ako sa mga lalaki, niloko lang din sila, hindi sila masaya, doon ho nila na naranasan, no? Yung maging masaya sa isang lesbian. So, alam mo, pilitin natin. Kasi hindi naman ho sila masaya, no? Kung sa lalaki. Ganun din po yun sa mga
gay, di ba? Kaya programa natin, sabi kanina may tumboy. Marami sumasali dito tumboy May nag-comment kanina, bakit may tumboy? Bakit hindi ba sila pwede? Wanted sweetheart nga Mga bakla, marami rin sumasali dito Kumpanyon hanap nila, may makakasama sila. Marami hong nagko-comment dyan. Marami hong nag-aaway sa comment. Hindi daw sila makapunta sa langit kasi daw sila, puro babae. Pag sure ba? Sabi nga ng kilala ko, dati siyang asawa, lalaki. Hindi daw niya naranasan sa lalaki yung yung nawawala daw yung itim ng mata niya. Sa lesbian, naranasan niya. Tapos sabihin nyo hindi nakapunta sa langit. Nasa lupa pa ho yan hindi pa nakapunta sa langit pero parang nasa langit na. Ay, try din nila yan. Sabi ko nga po, edad 18 pataas, pwede kayong sumali, 18 pataas. Kahit nga 18 na po yung edad ninyo, pwedeng sumali. May nagtatanong pa ho kung pwede daw po yung senior. Naman, pwede. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Si manager nga, di nyo po alam na. Kaya hanggang ngayon, hindi na ho nagka-boyfriend si manager may engineer na rin boyfriend si manager. Hindi rin tumagal. Kasi yung feeling niya dun sa boyfriend yung tumboy. Grabe din manager, Sabi mo, anong sabi manager? Grabe kung magmahal, pero grabe din kung magloko, Kasi ikaw, naranasan mo yun Kita nyo hanggang ngayon, si manager ayaw na mag-asawa. Mapanakit. Hindi naman. Parehod lang din po yan sa mga lalaki. May mga lalaki din na, diba, hindi kontento. May lesbian din na hindi kontento. May babae din na hindi kontento. May bakla din na hindi kontento. Tao makasalanan, diba? Walang perpekto. Pangalan lang meron, perpekto. Pero sa pag-uugali, walang perpekto. Manong perpekto, pinag-usapan ka naman nila. Unang minuto bago sumapit ang alas 2 na ng hapon. And sa last batch po ng ating greetings, yung mga nag-share po ng live natin. Basahin ko po yung mga reaction ninyo, Sabi nga nila, pag tumboy daw, safe ka, hindi ka mabubuntis. Ang ulubot ka nga lang. Ubos daw manager. Ano manager? Ubos pati lahat ng sabaw sa banga. Hello kay Marivic de la Cruz. Maraming salamat. Andrew Rio, DJ, gusto ko pumunta sa langit. Kaya dito, dali. Gusto mo pumunta sa langit? Ngayon Kaya ikaw, Rio, huwag ka mawala ng pag-asa. Kahit maliit man ho yan, huwag mong maliitin. Kahit maliit ho yan, may mga babae kasi na hindi big deal sa kanila. Hindi malaking bagay ang maliit man o malaki ang sa'yo. Basta mahal ka. Diba? Huwag mong isipin na maliit yan. Lesbian nga wala Diba? Napatirik man nila mata ng girl. Kahit maliit man yan sa'yo, kahit ganito man kalaki, Rio, huwag mong maliitin yan. Good luck sa inyo ni Madam Zoraida. Hello kay Adley Asap. Maraming salamat kay Judita Kal. Maraming salamat kay Genoveva. Kay Beatrice Papert. Maraming salamat.
Ate Martina po ulit. Maraming salamat kay Josie Bautista, kay Mark Binipayo. Good afternoon kay Mary Grace Vargas, kay Elena Season, kay Kilay Maldita, kay Ana Jinuel Punggan, kay Martin Gisagan. Maraming salamat mula sa May Caloocan. Arlene Abora, maraming salamat po. Kay Lota Gayagas. Alright. Kay Unadro Anche, no? Kay MTC Gudito, kay Jocelyn Almario Sanggol, kay Rosalina Navarro Plandes, Sintimar Giram, maraming salamat kay Jenna Istromes or Estrimos Roque. Hello kay Shanshan, kay Albina Sintos, good afternoon. Kay Evol Nawanab, Marivic Frias, good afternoon. Kay Feline Agidan Pablo, kay Teresa Poras, Merlin Che, no? Maraming salamat mula sa may Bustos, Bulacan. O, hindi mo na flex yung ano mo, yung kinakain mo ngayon. Marley Escarlan, maraming salamat kay Lensky Tambe Bernardo, kay Ning Tisay. Good afternoon kay Dominguita Peña, kay Rima Tulio Ramos, kay Lisa Cruz. Good afternoon kay Pelin Caliboso, kay Salia Oberes, Marites Padrunsolan Cedinho, kay Jinky Galvez, kay Len Ferreira. Good afternoon kay Shirley Baho, kay Apawan Loredy. Of course, kay Kuala okay, kay Nis Amular. Good afternoon. Regino Dayag, kay Cathy Reyes, kay Alma Rodriguez Pueblo, kay Christy Morales, kay Zelma De Leon. Maraming salamat po. Rinan Mayores, good afternoon. Veron Nariaga, kay Kenny Sakit Makiling. Happy Tuesday, shout out sa mga anak niya, no, sa may Sariaya, Quezon. No, tapos na po ito, Marivic Virano Borja. Kay Minda Panyesa, good afternoon. Marisa Guson Alejandro, kay Noni Ploma. RD Rich Vlog, good afternoon. Kay Priscilia Niemes Garay, kay Marilyn Kasagda, good afternoon, no? Miss ko programa, shout out sa family ko sa may Pinas. Sa mga anak daw niya, kay Maymay na nagalaga sa akin at sa aking kapatid na si Do. Good afternoon mula sa Taiwan. Alright. Kay Angel Nobijok, good afternoon, shout out, no? Kay Helen Sarmiento, kay Cyril Bon, kay Lisa Federico Espinosa mula sa may Malabon City. Kay Ate Josie Nalias, maraming salamat. Kay Runa Bello, kay Tess D. Mayas, kay Criselda Piñalo sa Baya. Okay, maraming salamat po. Priscilla Niemes Garay, kay Helen Gomez, Rose Hudtuhan, good afternoon. TV Radio, powered by Jal FM 90.7. Hello kay Liel Lavelia, good afternoon, no? Maraming salamat kay Anel Porcincula Naveda. Hello kay Rosalia Fulgencio Saculo, good afternoon. Kay Ebim Amago Priselias, maraming salamat po. Maria Teresa Midalia Rodrigo, shout out mula sa Riyadh, no? Family Rodrigo sa Kulaba, Biliran, lalo na kay Nicole at Liza. Hello kay Jacqueline Sirano, maraming salamat. 5 minutes after 2 na ng hapon. Ayan, may mga nagpahabol pa, no? Share ng ating live ngayong hapon. Amik Sulangon, thank you. Nakarelate to si Amik Sulangon sa usapan nila kanina ng mga guest natin. Boyfriend din ito, lesbian eh. Ay, nabuko. Nakakadrive ba, Ate Amik? Hello, Anvelia, maraming salamat. Aileen noon, Prinsipe. Active ha. Miss kita, Bardagulin, DJ. Halika dito at bargadulin din kita.
Gusto mo, ano? Natawag na. Gusto mo lechon? Rosemary Goya, oy, nag-slim na, no? Ernest Ahoyan, maraming salamat. Kay Marivic de la Cruz, maraming salamat. Guys, yan lamang po yung mga nag-share ng live natin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-support na rin to Star, dagang salamat po sa inyo. Kay Mami Bamba, na? Ayan. Kay Santos, kay Sally Hansen, kay Ate Kasiken. Guys, kita-kits po tayo mamayang gabi alas 7:30 onwards na para sa evening edition ng ating programa. Ako po yung lingkod, si Abian Mujel. Abian Mujel. Ingat-ingat po tayong lahat and God bless us all. Mayong hapon, Pilipinas. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you.